Ito yung hindi ko gusto sa Dingalan Aurora. Yung masyadong magaganda yung view ng mga tourist spots, kompleto din, may beach, falls, overlooking na view. Hindi ko talaga gusto yung ganito kasi gustong gusto. Pag sinabing Aurora, madalas naiisip natin is yung Clark Aurora Music Fest. Char. Actually, madalas, Baler Aurora agad yung naisip natin, which is medyo may kalayuan ng onti sa Manila. Pero ito nga, may isang town sa Aurora na nasa bungad lang, pero ang ganda din. Dito yan sa Dingalan Aurora. So in this vlog, isi-share ko sa inyo yung 2 days and 1 night trip namin sa Dingalan Aurora. So hi, ako si Ron, tamad ako pero ang sipag ko sa galaan. I'm Ron and I'm traveling to heal and nagpo-post ako ng mga travel experiences ko, and if gusto mo mapapanood yung ka-OA-yan ko and mga kwento ko, so follow mo ako. So day 1, umalis kami ng Pampanga ng 5:30 AM. And ang estimated travel time, sabi ni Google, is 3.5 hours. So ganun siya kalapit kasi sa SCTEX naman yung daan, lalo na ngayon na meron ng CLX, yung Central Luzon Link Expressway. So ayun, mas madali na yung biyahe. So yung Dingalan is yung unang town ng Aurora na dadatan mo after Nueva Ecija. And nasa 3 hours pa daw yung biyahe papuntang Baler galing ng Dingalan. Sa biyahe pa lang, ganito na yung view na madadaanan mo. So nag-stop over kami for breakfast dito sa Laur, Nueva Ecija. And ang sarap nga namang kumain ng breakfast pag ganyan yung view. And nasa 1 hour pa yung Dingalan from Laur. So after breakfast, nag-drive na ulit. And ayan, nag-stop over kami dito sa Gabaldon, Nueva Ecija. And then after ng town na to, Dingalan na. So mostly mga nakasabay namin dito is mga rider. Parang gusto ko tuloy bumalik dito nang nakabike naman. So around 10 AM, nakadating kami sa Sierra Cabanas. Dito kami nagstay. Ang affordable dito for as low as 500 pesos per head. And syempre, meron tayong separate na video para sa room tour and yung amenities sa Sierra Cabanas. Maaga yung check-in time, 12 noon, which is good. So while waiting sa check-in time namin, buti na lang may ino-offer sila na tricycle tour. Nag-start na kami ng tour and ayan, si Kuya Jeffrey ng Sierra Cabanas yung nag-tour sa amin. I-share ko din sa next vlog yung details about sa tricycle tour ng Sierra Cabanas. So yung first stop namin is yung grotto. Meron niyang 100 steps and pagdating sa taas, grabe yung view. Nang natanong mo talaga yung Pacific Ocean. And actually, hindi ko naman first time sa Dingalan. Last year, nag-solo travel ako sa Dingalan. Ayan, may vlog pa ako niya. Nag-DIY commute pa ako noon. Pero kahit na second na balik ko na dito, na-amaze pa rin ako sa view sa Dingalan. And actually, parang top tip na rin to. If wala kayo sa kondisyon na mag-trek papunta or paakyat doon sa Batanes of the East view deck tsaka doon sa lighthouse, sa grotto pa lang, ang ganda na ng view, as in solid. Tanong mo yung Pacific Ocean, yung parang Batanes of the East. Pero if prepared naman kayo for adventure, pwede din kayo syempre mag-island hopping, mag-boat tour, and mag-hike dun sa Batanes of the East. Pero kami, sa grotto na kami nag-picture-picture, and ayan si Kuya Jeffrey ng Sierra Cabanas nga. Buti na lang OA din siya mag-take ng mga pictures namin and videos. May pa-human drone effect pa si Kuya. By the way, nagbayad kami sa grotto ng 50 pesos per person for ecological fee. Actually, if nagbayad na kayo dito, if may bala kayong pumunta or mag-island hopping, hindi nyo na kailangan magbayad pa ulit sa feeder port. Basta i-keep nyo na yung resibo. Tapos, malapit lang doon sa grotto, may pinuntahan kami na viewing deck. Dito daw maganda pag sunrise. So, binalak namin pumunta dyan next morning. So, after namin doon sa grotto, lunch time na. So, nag-request kami na dalhin kami sa seafood restaurant and dito kami nag-lunch. Norwin Seafood Restaurant, and na-satisfied yung seafood cravings namin. Parang medyo mura yung mga seafoods dito. So, umorder kami nitong seafood platter na good for 4 person. Nasa 600 plus lang. And then yung lobster, nagpaluto kami. 1,500 per kilo. Nasa 4 pieces yon. Pero half kilo lang yung pinaluto namin para matikman lang namin. And solid yung serving. Ang sarap. And syempre, after namin magmukbang ng seafoods, bumalik na kami sa Sierra Cabanas para mag-check-in and nagpahinga din kami. So, nag-nap muna kami kasi kailangan namin ng energy. Kasi yung next na pinuntahan namin is yung Tanawan Falls. So, sinundo ulit kami ni Kuya Jeffrey para ituloy yung tour. So, pupunta kami sa Tanawan Falls. May binayaran kami na 20 pesos per person na entrance fee. And then, hanggang dito lang pwede yung trike ni Kuya Jeffrey. Tapos, pinapili kami kung trek or trike. If magte-trekking kami papunta sa falls, nasa 25 minutes. And syempre, pinili namin na mag-trike na lang. 40 pesos per person yung bayad sa trike. And ayun, bato-bato talaga yung dadaanan dyan. Kaya medyo naalog yung brain cells ko. Pero okay lang kasi pagdating namin doon sa falls, ang ganda, ang linaw ng tubig, and ang lamig. So pwede kayo mag-cliff dive dyan. May mga available din na life vest for rent. And na-enjoy talaga namin yan. Yung bestie ko na balikbayan, yan talaga yung gusto niya makapunta sa falls ngayong bakasyon niya. And ayan nga, una aura-aura lang. Pero dahil nga hindi ako marunong lumangoy,
parang major planning kung paano kami makakapunta doon sa falls. Hanggang sa nagparent na kami ng life vest. Tapos tinry talaga namin umakyat doon sa falls. And ang hirap kasi tinutulak ka ng tubig. Hanggang sa to the rescue na si Kuya Jeffrey. So hinila niya kami para makaakyat kami doon. Then hanggang 5 p.m. lang yung falls. And eto na nga, si ate girl mong OA nahilo. Hindi ko alam kung sa dami ba ng puyat ko or sa sobrang lamig ng tubig. Pero kahit ganon, inasikaso naman kami ng tour guide namin, si Kuya Jeffrey. And then nagpahatid na kami pabalik ng Sierra Cabanas para magpahinga. Umulan na din nung hapon hanggang gabi na yon. Kaya talaga nagpahinga na lang kami. And solid yung pahinga namin sa Sierra Cabanas. Walang AC yung room, pero para ka rin naka-AC. Sobrang presko. So, day 2 naman. So, maaga kami nagising, pero gloomy yung weather, kaya parang walang sunrise. So, hindi na kami bumalik dun sa spot dun malapit sa grotto na maganda raw for sunrise. And since pwede magluto dito sa Sierra Cabanas, ayun, yung mga ibang guests nagluto ng breakfast nila. Muntik pa nga ako makikain, char. Pero kami, ayan, nag-light breakfast lang. Buti na lang may mga malalapit din na tindahan. So, if may mga kailangan kayong bilhin, accessible naman. After breakfast, ayun, nag-ready na kami kasi itutuloy na namin yung tour. So, yung pinuntahan namin is yung Matawe Beach. Dahil nga maulan nung gabi, ayan, hanggang umaga gloomy and ang lakas ng alon, ng hangin. So, yung aura-aura ko dyan is parang yung, alam mo yung mga reporter kapag may namumuong sama ng panahon, gano'n. And dito din yung mga rock formation. Hindi na kami nag-swimming pero sinulit namin yung picture taking. Ayan, puro jump shot. And after nun, dumaan din kami dun sa landmark na I Heart Butas na Bato. So, Butas na Bato is yung barangay kung nasa yung Sierra Cabanas. And dito sa spot na to, matatanaw mo yung Dingalan Bay. Parang kahit saan ka pumunta dito, ang ganda ng view. Then 10 a.m. bumalik na kami ng Sierra Cabanas, nag-check out, and bumiyahe na kami pabalik ng Pampanga. So, next vlog, i-share ko sa inyo yung about sa Sierra Cabanas, pati yung tricycle tour nila. And let me know in the comments kung may questions kayo, and don't forget to follow me for more travel, food, and healing stories.